from us, and has consumed us because of our iniquities. Amuna, but now, O Lord, thou art our Father, we are thy clay, and thou art our potter, and we are all as the work of thy hand. Be not wroth very sore, O Lord, neither remember iniquity forever. Behold, see, we beseech thee, we are all thy people. The holy cities are wilderness. Zion is a wilderness, Jerusalem a desolation. Our holy and our beautiful house, where our fathers praised thee, is burnt up with fire, and all our pleasant things are laid waste. Sabay. Wilt thou refrain thyself for these things, O Lord? Wilt thou hold thy peace and afflict us very sore? Let's pray, Lord. Mga salamat sa mga salita. I pray na kayo pong pala sa aming pag-aaral. Matutunan namin, makuha namin ang bagay na pinapakita dito sa chapter, Lord, kung saan yung lingkod, Panginoon, humihingi, Panginoon, sa inyo ng pagtanggol, kaligtasan, Panginoon. I pray, makuha namin to, Lord. Gawin namin to para sa aming sarili, sa ibang bagay, Panginoon. But especially, kaligtasan, Panginoon, ng ibang tao. I pray, kayo po yung maging mabuti sa kanila din. Kayo may mabuti naman, but kayo po yung abutin nyo rin po sila, gamitin nyo kami, bigyan nyo kami ng biyaya, kapangyarihan din po, Lord, lakas, kayo pong malulati ngayong umaga, even sa ngayong hapon, Panginoon, bigyan nyo pong karunungan, salamat sa aming bilang, at kayo pong makapagturo sa amin, ang mga bagay na datang makuha, at ituturo sa amin sa Book of Isaiah. So, yun po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Good afternoon po sa lahat. Good afternoon po. Medyo magpainit, no? Hapon. So review ko lang po, no, yung mga last, of course, lahat ng ginagawa natin. Salamat sa mga maka-attend ngayon. Pero basically, pag Thursday, Bible study service ang tawag namin dito po, no? Ito po yung isa-isa po namin yung mga magandang mga Bible, no? Books ng Bible. At every chapter, kung kaya, no, kaya matapos, yan po yung aming nag-aaralan. At for the last, how many weeks na nga, lagpas 1 taon na. Ito tayo sa Isaiah. So yung last 4 chapters po natin, of course, 60. Teka, ba't gano'n? 60, naman. 60. Title po dyan is, The Glory of the Lord is Risen Upon Thee. So specifically, by the way, lalagyan na to. Ano ba to? Kain na muna. Okay, baka first nyo to eh. The Glory of the Lord is Risen Upon Thee. So yung mga kaya Glory of the Lord Risen Upon Thee, ibig sabihin, ikaw mismo ay magiging kapuri-puri, no? Sa ano po yan? Final state na natin, believer's final state. Ibig sabihin, ang daming mga pangako doon, of course, na kasama na dyan sa end times, sa millennium, reign of Christ, mga 1,000 years. And then, of course, yung new heaven and new earth. So, mabanggit din ito yan sa Isaiah 66, no? And then, 61 naman, Isaiah 61, The Spirit of the Lord is upon thee, or upon me. So, yun po yung kinote, si Jesus po yung main, pero applicable sa atin yan. Kung tayo ay ginagamit ng Diyos, as all winning especially, yung Spirito ng Panginoon dapat nasa atin. So at manifestation of the Spirit, ibig sabihin, pa ikaw spiritual, ginagamit ng Diyos specially, Spirito niya yung nakikita ng ibang tao sa iyo, napakinggan, na we-witness nila. Okay, so ngayon sa panahon natin, mga Pentecostal lang mahilig Spirit, nakakalito na, parang nakakaasaw, pero may tumatama din naman yun, kaya nga, mas may ating win-win na rin. So kaya tayo naaral natin ng tama yan. Kaya yung nag-focus tayo doon na especially soul winning, i-share natin yung kaligtasan para yung kasi yung manifestation of the Spirit, kung naalala nyo po yun. No? And then Isaiah 62 po, yung Beulah land, the ideal and blessed life God had promised. So yun po yung nilalarawan nung magandang land na wala ng problema. Napakaganda. So again, end state po yun sa millennium, and then especially sa
New heaven and new earth. So, umasa tayo doon. Maganda yon. Yung pangako ng Diyos, totoo yun, mangyayari yun. At kung ikaw medyo nahihirapan itong mga anak, medyo nagiging maarte. Kasi nga, siyempre, binibigyan natin ng kahit si pastor nun, lagi niyang kwento. Kasi yung mga anak natin, gusto natin ilagay sa magandang kalagayan, di ba? Problema, yun nga, minsan, na sosobra naman. Saan ba si Peter? Ayun. Si Aiden. Dito ka nga, oh. Dito ka. Wala na kayong kailangan protektahan dyan. Maayos na po yung wiring yan. Ayan. Dito ka, Aiden. Doon. Nasa na ba ako? Yan. So, kaya ngayon, umaarte naman ngayon. Kaya nga dapat lagi tayong hindi maging maarte ngayon. Alam niyo ba yun? Kasi in the end times, in the end state natin, napakaganda na lahat tayo doon. Yung sabihin natin, pinakamahirap na anak ng Diyos sa langit, napakaganda pa rin ang kalagayan. Amen. So dito, magpakadumi ka na dito. Ibig sabihin, huwag ka namang sadyain madumi. Pero, yan, pag nag-soul winning tayo, huwag kang maarte. Amen? Amen. Kasi later, napakaganda nun eh. Baka ma-miss mo yung dumi, yung baho. O, dito lang, samsamin na natin ngayon panahon yan dito, okay? And then last week, the Lord, their Savior, is mighty to save, but they rebelled. So nakita sana natin doon yung irony na napakagaling, napakamakapangyarihan ng Diyos, na tayo magtiwala sa Diyos, kaya tayong ligtas, niligtas tayo dati, niligtas tayo later, so mag-rebelde ka pa ba? No? So sa mga magulang na natin sa church, nakakalungkot minsan ganun kahit sa church, ginawa ng mabuti, may panahon na masaya minsan yung Kristiyano sa church, minsan nagkaroon lang ng problema, ewan mo, naipon yung anong masamang nangyari sa sarili niya, hindi kasi spiritual, ganyan, hindi naglilingkod. Madalas ganun yung mga mahinang Kristiyano, may ipon po yan. Nakikinig ba kayo? Baka ngayon, kaya mo pa yan. Kaya ko yan, basta may konting galit lang ako kung kanino eh. Pero pag hindi ka gumalago, may ipon din yung negative sa'yo. Kaya sa observation ko, kahit sa ibang ganun. Nagtagal na sa church, nag-ipon ng galit, kung ano man. Bandang huli, galit-galit. Ang pangit ng exit. No? Pwede namang, wala nang kayo pinipilit dito eh, pero yung iba nga yun, nagtatanim ng lalo sa pastor. No? So anyway, kaya huwag tayong rebelde. Ngayon naman, haligtasan na naman to, no? So, umpisa natin. Ang title pala natin ngayong hapon. Ito, maraming mga sikat na dito eh, verse dito eh. Pero focus tayo doon sa verse 6, na very famous to. Ginagamit natin soul winning yan. Sabi dyan, but we are as unclean thing in our righteousnesses. Kaya nabulol kayo kanina, no? Righteousnesses yan. Sadya yan, ha? Maraming righteousness. Kasi maraming righteous ka sa pagbibigay, yung iba righteous sa pananamit, yung iba righteous sa pananalita, minsan hindi ka righteous sa ibang bagay. So marami kang righteousness. Nakuha niyo ba yan? Pero lahat-lahat daw yan, parang ang title natin ngayong hapon is as filthy rags. Sa Tagalog, gaya ng maduming basahan. Yan ang ating katuwiran sa Diyos. Pero subtitle natin is Begging the Lord for Salvation. Yan po ang ating subtitle. Pag sinabing beg, nakikiusap ka halos, ikaw ay nagmamakaawa. Ba't hindi naman? Napaka-importanteng bagay niyan eh. At kailangan mo magmaawa sa Diyos para ikaw iligtas. Sino dito nakikiusap minsan? Katulad yan, pakiusap, na lang. Paki-handle. Pagtulungan nyo na. Lang kagad eh, kaya mo ba? Peter. Mainit sa taas eh. Okay. Swimming bukas, ano pa? Nasaan na ba ako? Yan. So, kailangan nating makiusap. So, ang maganda sa Panginoon, di naman siya tipong, di ba? Yung mga taong kailangan mong makiusap, medyo ma-pride yun. So, minsan, kailangan rin talaga, sabi nga sa inyo, may authority ka, tapos yung may kailangan sa'yo dapat, parang mayabang pa,
Hindi naman tamang, marami, nangihirang. Kailangan ko pala ng 500. Meron ka ba dyan? Ngayon na. Mga ganon. So, pangit naman din, no? Kaya minsan, either pa importante or pakita mong mali yung kanyang attitude. So, minsan parang kahit mga magulang, ganon. So, minsan ang Diyos ganon din. Kasi pangit yung attitude mo. Pero ang Diyos, hindi yung kailangan mo magmakaawa sa Kanya ng wala lang dahil lang sa pride. Okay? So, pero yes, minsan kailangan magmakaawa. Unari, anong tamang talagang naging makasalanan ka ng gusto. Parang si Mary Magdalene, di ba? So, kaya sabi nung fitting yung ginawa niya eh. Pero napatawad siya kasi nakita din ng Diyos yung kanyang pag-isisi talaga. At medyo matindi kasi ganong kasalanan. Pag ganon yung kasalanan mo, nagiging insensitive ka na eh. Kaya minsan, natural lang na minsan mag-expect sa'yo ng ibang tao ng pag sobrang tindi mo. Paano yung kaninang kausap ko? Nakaisa nga lang ako kanina eh. Daming tumanggi. Pero yung asawa niya, okay. Yung asawa niyang isa, yung lalaki, matigas. So, ganun po. Pag, siguro may mga background kasi ng ano eh. Madalas naman ganun. So, kailangan makita yung mag-turn mo talaga doon. Depende sa ano natin. Ngayon, sa kaligtasan, alam din natin, ang Diyos nga willing, pero nakita natin bakit ganun kahirap maligtas yung iba. Madali ang kaligtasan, pero ba't ang hirap? Iba talaga. Kasi may background, no? May kasalanan, may past. At sinasabi din talaga sa Bible, may mga taong malayo sa Diyos at mahirap maligtas. Mahirap pa yung out of context. So, madaling maligtas kaso pinapahirapan ang sarili nila, pinahirapan sila ng kalokohan, sinungalingan, at kaya nagiging mahirap yung madali. Ba't ko nasabi yun? Yun nga, kaya as filthy rags. So, makikita naman natin yung context dito. Diyan muna tayo. So, umpisa sa umpisa. Sabi dyan, O! Anong klaseng sentence siya nag-uumpisa sa O? O! That thou wouldest rend the heavens. Alala ko tuloy si Jabez. Anong umpisa ng kanyang paralangin? Ganon din yun, di ba? Ano sabi doon? Umpisa ng iba doon. Oh, that thou wouldest bless me indeed. Tingnan natin. Jabez. Sikat na hindi sikat to. Isang beses lang ito nabanggit eh. Ay, sorry. Yan. Saying, oh, that thou wouldest bless me indeed and enlarge my coast, and thine hand might be with me. Ang dami niyang hiling sa Panginoon eh. Kaya ba't nag-umpisa sa O? Kasi talagang andun yung may feelings, yung passion, no? Na gusto niya talaga. So kung napakinggan niyo na yung mga preaching about dito, si Badata meron. Yung sinasabi doon, talagang nagmamakaawa, yung mga Tagalog niyan eh, naninilukhod, parang ganun yung Tagalog dyan. Talagang nangihingi ka. Kaya sabi dyan, oh, that thou wouldest rend the heavens. Pag sinabi pong rend, pupunitin mo, Lord, yung langit. Ba't pupunitin yung langit? Tingnan muna natin. And thou wouldest, pag sinabi pong would lang is will, past tense ng will, gusto mo. Or, parang future tense. Kaya ang gusto niya, hinihingi sa Diyos, ang Diyos ay bumaba, actually. And thou wouldest come down, that the mountains might flow down at thy presence. So mamaya mabanggit na naman yung mountain flow down. Ano yung sabihin ng mountain flow down? Kailan mag-flow down ang mountain? Pag gumuho or pwede rin yun. Yung pero matinding talagang pag nakita mo, matatakot ka. Earthquake or yung nag-flow. Volcano, di ba? Yan ang naisip ko dyan eh. Pwede na siguro landslide. Pero parang basta tinutukoy dito, matinding senaryo. Kung makakita mo, matakot ka, parang, ay, dumating ng Diyos, parang ganun. So, pero yun ang panalangin niya, parang kasi gusto niyang, bakit kaya niya gustong pababayin ng Diyos? As when the melting fire burneth, yan, kaya sabi ko, lava yan eh. Kagaya ng, natutunaw na apoy, ay nag-aapoy,
The fire caused the waters to boil. Papakita ko sana sa inyo dito, pero huwag na. Pero nakakita na yung experiment ngayon sa YouTube, di ba? Tsaka ano, lava versus ano ba yung mga ice. Mga ganun, di ba? Kita nyo? Sumasabog actually pag sa tubig, pag sobrang init. Okay? Lalong wag nyo lalagyan ng asin daw, sasabog yun. But anyway, sabi dyan, ba't niya gustong bumaba ang Diyos? At pag ang Diyos daw ay bumaba, anong klaseng pagbaba yan? Yung parang yung sobrang init, yung tubig, nakita ba kayo ng tubig na sobrang mabilis yung pag-init? Hindi yung iniinit mo yung ano kasi gradual yun eh. Pag yung lava nilagay mo sa mainit, kahit sa tubig na hindi mainit, malamig na tubig pa, talagang bumasabog yun. So ganun, hiyaan nyo i-paint yung scenario dito na pinapakita ng Panginoon, no? To make thy name known to thine adversaries, para daw naman, kasi may mga kalaban ng Diyos, di ba? Hindi takot yan, walang takot sa Diyos. Itong mga hypocrite, itong mga Catholic na naman, hindi na lahat ng Catholic, pero itong mga ganun-ganun pa sila, puro sila yung balita eh. Pipiliin namin. Ano tayong pakialam doon, pero pinapakita niya, and then of course, yung other side of the ditch naman, mga sobrang kabastusan, yung ABCB, gano'n, mamaya po, mamaya bakla, ganyan mga mainstream media eh. So galit ang Diyos doon, ba't parang walang takot sa Diyos itong mga to? Kaya panalangin dito, Lord, dumating ka na, parusahan mo itong mga to, parang matakot sa iyo to. But of course, yung mga may pag-asa pa, pwedeng maligtas. Kasi sabi dyan, make thy name known that the nations may tremble at thy presence. So, ang unang point ko dito sa kaligtasan na naman, ganito eh. Pag soul winner ka, ipo-point out mo yan. Hindi naman siya tinatakot, pero nakakatakot talaga yung impyerno eh. Amen. So, bibigyan mo yan ng, hindi pwedeng i-brush through yan. Hindi pwedeng mabilisan lang. So, kailangan makita nila yung intensity ng impyerno. Kaya ang hirap talaga sa side ng soul winner, eh, lalo pag hindi ka rin spiritual at the moment. So, i-describe mo, paano ba yung impyerno na yan? Forever yan, mainit. Forever, masakit, may uod. Siyempre, ang dami mga kasama mo doon, nagisigawan. Baka puro mura pa yung makikinig mo doon, makabastusan. Lahat na. So, napakahirap niyan. Kaya dapat ngayon pa lang, matakot na yung mga tao. Yun ang sinasabi dyan. So, pwede natin i-relate yan sa panahon natin ngayon. Pag nakikita kang may walang takot, huwag ka nang gumaya. Yung iba, gano'n, pinapakita na wala silang takot, kala mo, gagaya. Yung iba, tanga-tanga, gumagaya. Ang tapang niya, biruin mo. Tinagaan niya yung kapitbahay niya. Tindi ni Duterte, dahil pinatay, walang nangyari, ngayon siya. Kasi ang tagal, no? Kahit sa Bible, sinabi rin niya, pag matagal daw yung judgment, yung tao, walang takot sa Diyos, Amen. Kaya yun ang panalangin dapat natin. At kahit sa atin lang, pag may nakikita, napansin kayo dito, parang walang takot to sa, sinabi na magdikit ng bubble gum, ang dinikit pa, Iba pa, hindi lang bubble gum, tinapon pa yung diba, naglilinis dito. Okay, tapos bukas sinabi na wag magbikini, baka mag 1-2 piece ka pa. May mga ganun yung by the way, yung mga bastos na yan, nayayabang yan. Amen. Kaya nakikita ko dyan, pag nagmamalaki pa yan, huwag kayong gagaya doon, dapat maasar kayo doon. Amen? Amen. Huwag nakapunta doon yun. Kasi yung takot sa Diyos, napaka-importante niyan Kasi iba na, yung mga preacher naman, mali-mali yung tinuturo. Ituturo pa rin. Dapat magkaroon ng takot sa Diyos yan. Kung kaya natin sila impluwensyahan natin. Kaya sabi niya, when thou didst terrible things, which we look not for, thou camest down the mountain. Actually, ang dami dito, kailangan katagalan tayo dito. Kasi sa isang sentence, kaya explain ko isa-isa. Nung ikaw daw ay gumawa ng mga pag sinabing terrible, nakakatakot. Which we look not for. So, i-apply nila sa sarili nila. Kasi Isaiah to, sa Israel mismo, ang dami ng panahon na sila ay pinarusahan ng Diyos. So, nung hindi daw nila inaasahan,
pwede ka Lord, pwede ka naman palang gumawa ng ganyan eh. Thou camest down, the mountains flowed down at thy presence. So ito na, medyo talinghaga na to kasi wala na tayo nabasa sa Bible na meron na sila ng lava eh. Meron ba? Iba yung Sodom and Gomorrah. For since the beginning of the world, men have not heard, nor perceived. Pakibasa nga yung verse 4. Ready, go. For since the beginning of the world, men have not heard, nor perceived by the ear, neither hath the eye seen, O God, study what He hath prepared for him that waiteth for Him. Familiar ba kayo sa verse na yan? Yes. Saan yung nabasa yan? Sa 2 Corinthians, puntahan natin. Sorry, 1 Corinthians. Yan. Pakibasa rin ulit. Ready, go. But as it is written, I have not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love Him. Okay, so hindi siya completely at perfectly, pero yun na yun din yun eh. So medyo na doble lang dito po yung entered in the heart of man, parang nilinaw niya yun eh. Wala sinabi doon kanina, heart of man. Okay, basahin ko lang ulit sa Isaiah 64 habang dito kayo titingnan niyo sa Corinthians. Sabi sa, for since the beginning of the world, so obviously as it is written, so kino-quote niya talaga sa Isaiah dito. Men have not heard. Okay, inuna yung sin dito eh. Pero dito sa Isaiah, men have not heard nor perceived by the ear. Pag sinabi perceive, naintindihan, no? So pwedeng nakinig, nakita. And then, neither hath the eye seen. Ayan na yung quote dito. Kaya sabi sa Isaiah 64, O God, beside thee. So meron, may nakakita ang Diyos. Dito, hindi na sinabi. What He hath prepared for him that waited for Him. Ito naman, that love Him. Ito yung pamilya tayo eh. Kaya balikan na lang natin sa Isaiah 64. Ayan. So, yung pa rin yun. So, ang parallel dito, yung wait, nagwe-wait. Alam niyo na, wait, I'm waiting on you. Marami tayong topic dyan, di ba, na madalas yung, lalo pag leader mo, hinihintay mo. Pag yung nanay mo, kunwari, Milo. Masyado ka nagmamadali, para walang galang. Ngayon, mga bata, okay na. Kaya pag natututo ka na, hoy, maghintay ka dyan, magtiwala ka lang sa akin. Bibigyan ka lang. So, ganun tayo dapat sa Diyos. Hindi yung, Lord, wala pa akong boyfriend, wala pa akong... Masyado ka nagmamadali. Wala pa akong tabaw, wala pa akong pambili ng ano. Tiwala sa Diyos. You're waiting on Him. Pero dito kanina sa 1 Corinthians 2, for them that love Him. So, medyo may parallel pala doon. Nagtitiwala ka sa Diyos, mahal mo siya, maghihintay ka sa Kanya. Yun lang gusto kong doon, point dito. Pero, balik tayo dito. Kanina, negative yung pinapakita. Pero ngayon, ba't positive? Kasi nga, para kahit makita natin yung mga negative sa buhay natin, umaasa pa rin tayo sa parating. Kasi hindi yung negative na nakikita mo ngayon, doon ang hirap encourage po ng mga taong puro negative yung dumating sa buhay nila. Medyo mahirap, pero kaya yan eh. Amen. Kaya nga tayo mismo, pakita natin sa kanila, nagtitiwala tayo sa Diyos, sana ganun din sila. Pero pag nakita nila sa atin yun, magaya din sila, ma-influence, ma-encourage sila. So, ang ganda nito kasi sabi dito, wala pang nakakita, wala pang nakarinig, nakakita ng mga bagay na hinanda ng Diyos para sa kanila nagmamahal sa Kanya o naghihintay sa Kanya. So, alam na natin yung sagad sa end times, hindi mo, pwede natin ma-imagine lang eh, pero kulang pa rin ma-imagine natin. Natapos na natin sa Revelation, nilalakaran mo, ginto. Gaano kaganda yung ginto. Wala nga tayong ginto dito, no? Yung sa ginto nga, wala na ito. Ginto to dati. Nagasgas na, sobrang konting ginto lang nito eh. Yung isa ko, andun eh. So, yung linalakaran mo lang yung ginto, gaano kaganda yun? Amen. Parang kanina, nasa Timberland kami. Sabi ni Bud, parang nasa Amerika na tayo. Kasi linaw eh, ang linis. Semento lang yun eh. Yung mga ganda yung lang, professional siguro yung mga gardener dun eh. Ang ganda. Paano kung mas maganda pa dun? Tapos pumunta pala kayo, huwag kayong maingit ha.
Nagtanong-tanong lang kami. Tsaka nakainom ng, anong kininom nyo? Social yung dating eh, no? Purple tea. Malamig ba yun? Nahiya ako, di ako. Dati wala nun eh. So, lalo sa langit. Kung naalala niyo pa Revelation 20, 21, 22, 21, and 22. Ano yung mga nakita natin doon? Yung pearls, gate of pearl. Pearl of gate. Gate of pearl. Pearly gates. Yung tataas, puro ginto, puro isang gaganda ng halaman. Tapos mayroon pang halaman na 12 manner of fruit. Ano nakakita nun? Tapos lahat yun namumunga, sarap kumain. Ang ganda ng pastor Hindi mo pa nakinig yun. Dinidescribe ko sa'yo, pero pag nakita mo na talaga, walang-wala yung kinuwento ko sa'yo. Amen. Kasi hindi ko kayang i-describe muna. Hindi ko pa... Nag-i-imagine lang din ako, kahit tingnan natin sa Bible, hindi may isusulat yan ng ganong kadetalyado. Amen? Kaya nabanggit ko sa inyo yung pinapanood ko nga sa YouTube yung dinidescribe nyo, pati yung materials. Ito pa, materials, napaganda. Siyempre, lalo na doon pag yung mga design, hindi naman pwedeng i-describe. Kaya pag nakita mo, mamangha ka talaga. Bakit sinasabi yan, Pastor, kanina, negative ka? Para nga ma-encourage tayo. Na kahit ang Diyos ay nagpaparusa, of course, pero yung kabaliktaran, ito mamaya sabihin dito sinabi na that para yun sa mga naghintay sa Kanya. Okay? Tuloy lang natin. Thou meetest him that rejoiceth. So, sino dito yung may na-meet ng dakilang tao? Yung taong pinaka makapagmalaki, yun, na-meet ko si ganyan. Sino na? Yung dakilang, sino bang kilala yung, si Duterte, na-meet. May mga tinitingala sa society natin yan, di ba? Sino pa? Mayo, ganyan. Vice Mayo. Sitram, nako, mga CEO, ganyan. Hindi ko tinataas yung mga yan, pero to some degree talaga. Ano yan Sinong pin? Tatay Win, Umalis ba si mama yan? Ang problema ko yan Nasaan na ba ako? Dun sa CEO yan. So, kaya magsabi dito, ang Diyos, imimit tayo. Amen. Ako, sino naman na-meet ko? Wala pa. Doon minsan kaya iba't tumantuwa pag papapicture, kanino. Pero ang Diyos, siya yung inaasam-asam natin Kaya tayo dapat mag-rejoice. Pero hindi lahat ng tao yan. So, obviously, yung mga ligtas. And then, sino bang madalas kamit ng mga mataas na tao? Yung mga medyo mataas din Ganun lang yan So, pag the more righteous ka, na-imagine ko lang Imagine ko, madalas nakita natin ng Panginoon. Those that remember thee in thy ways. Ito daw yung mga taong nakakaalala ng mga kaparaanan ng Diyos. O sino na naman yan? Again, kahit sa church, alam nyo na. Minsan kahit sa church, kitang-kita minsan yung iba, masaya sa church, okay lang. Yung iba, medyo lang. Yung iba talagang masaya. Yung iba talagang sold out. Naghahandaan. Tumutulong. Yung iba, medyo pahuli pa minsan. Ba't gano'n? Kasi nga, minsan di natin nalalaman na iaalala yung mga paraan ng Diyos. Napaganda pala. Bakit ayaw makinig? Ba't ayaw maging maaga? Binilisan ko lang yun. Basta maganda. Alam natin, sino ba yung nakakaalala? Siya mga nag-memorize salita ng Diyos. Lagi nasa utak niya, pinapractice salita ng Diyos. Kaya, sana ganun tayo. And, behold, thou art Lot. Ito medyo pumasok to, pero again, for we have sinned. Kaya naman nagagalit lang Diyos kasi nagkasala tayo. In those is continuance, and we shall, ito sasabi ko kaninang isang statement, isang sentence, napakaraming, isa-isay natin Bakit napunta to dito kanina yung mga kalaban ng Diyos, and then yung mga,
Yun nga, yung encouragement para sa atin na napakaganda ng langit at naghihintay sa atin. And then, imimit pa tayo ng Panginoon pag tayo naalala natin yung kanyang kaltuwiran. Pero nagalit siya, parang last week. No? Kasi nga, kahit napakagandang benefits na sa atin ng Panginoon, ano magagawin natin minsan? Kakasala ka pa. Imagine mo na lang. Kaya nakakasama ang loob sa pag ikaw ay nagmamahal. Pero kailangan eh. Alam mo, pag ikaw naglilinis ng isang place, medyo masama ang loob mo pag dinudumihan lang, tama? Pinapalalahanan mo, mag-aaral ka, tapos hindi nag-aaral. Mag-aaral ka ulit, gagastos, susuportahan ka, tapos medyo parang nakakasama ng loob po yun. Pinapaalala lang sa atin dito na ang Diyos talaga nagagalit, kaya siya nagpaparusa kasi nagkasala tayo. Pero sabi niya, in those is continuance. So may pagpapatuloy dapat, no? Diyan lalim kasi nito eh. Sa bandang ulit, tayo maliligtas. Obviously, yung kabutihan ng Diyos, lalo sa mga anak na ng Diyos, ha? Yes, ang Diyos ay nagagalit, pero kahit sa church minsan minsan ini-imagine ko lahat ng bagay, minsan iniisip ko kayo, tinatansya ko kayo sa, yung napansin nyo. Ayoko kayong ma-offend in a way na mahadlangan kayong lumago. Minsan, kinukompute ko minsan niya, parang ito, nakita niyo ba yung mga tinatagil dito? Para lang maging maganda yung timpla. Hindi ka na pwede masyadong maluwag, hindi ka pwede masyadong maging mabait, lahat libre. Minsan, hindi lang pwedeng masyadong, nakita niyo yun. Pero bandang huli, patuloy lang. Magalit man ng Diyos, mabuti siya, patuloy lang. Bandang huli, again, kung ligtas ka, anak ka ng Diyos, ligtas ka. Amen. Yun ang gusto ko sabihin dito, pero sana nakuha niyo yung sabi ko. Okay, balikan natin mamaya yan. So ito na, kaya nabanggit natin kaligtasan yung pinag-uusapan dito, kasi ganito po yan. May kasalanan, paano ka maliligtas? Yung makasalanan ka nga, ang Diyos ay ayaw ng kasalanan. So kaya medyo napasok to dito eh. Para maintindihan natin yung title nga natin, Begging the Lord for Salvation. Kung hindi ka paligtas ngayon, Jaja, kung nakikinig ka. Lagi bata pa yan eh, pero maganda nga maintindihan. Dapat maintindihan natin, ang Diyos ay banal. Pag ikinumparang ang expectation sa atin ng Diyos at ang kaya natin gawin, laglag tayo lahat, bagsak. At ito yung madalas kinokot kasi nga po may mga taong self-righteous na sa palagay nila yung kanilang righteousness is buting tao naman ako eh. Alam mo ba na ganyan, may nasolve na akong ganyan, talagang kinuwento pa sa akin isa-isa. Hindi ako makasingit eh. Ako yung nag-solve na, tapos hindi ako makasingit. Ganun yung, may mga taong ganun. Kanina daming tumanggi. Ewan kung bakit. Kasi siguro nasa timing ko. May timing din talaga eh. Lalo yung matanda. Kaya si Stephen, paano yung discourage? Sabi ko, focus dyan. Masanay ka na. Kaya pinapasama ko kayo, hindi ako nakapahiya. Nakapahiya ako, pero okay lang. Hindi okay, pero tsatsagain mo yun. Para sa kanila yun. Kasi parang ganito nga, nakikiusap tayo sa Panginoon, Lord, ligtas mo to. Lord, ligtas mo to na mangyayari dito. Kaya isa to sa mga point natin lagi, kung meron ka man naiisip sa sarili mo o sa ibang tao, na hindi ko siya sharan to, ang linis ng damit nito. Ang linis nito, siguro maayos to, masipag. Baka ako pa yung sasabihan nito ng Hindi. Yung katuwiran niya, pagdating sa kaligtasan, bagsak lahat. Yun nga sabi dito. Lahat tayo ay parang isang maduming bagay. Ano ba yung maduming bagay? Ayaw mong lapitan nga, mabaho pa. Pagdating sa Diyos, para tayong ganun. At kung meron man tayong righteousness, extreme to, no? Righteousness para sa'yo, ang tingin ng Diyos, maduming basahan. Ang tindi ng pastor doon kasi nga comparatively. Pag kinumpara kahit na, mabuti akong tao, sumusunod ako sa Diyos, minsan. Hindi nga, doon pa nga, mag-isinungaling ka pa nga rin nun eh. Mapalagay mo lang yun. Ngayon, sa winning, may ma-encounter kong ganyan. Kaya minsan, titingnan ko ng yan eh. Sigurado ka ba dyan ha? Mabait naman ako eh.
Sigurado ako anong ginawa nyo. Ganito. Sabi po ng Bible, galit ang Diyos sa kasala, hindi ba kayo nagkakasala? Hindi naman ako masyadong nagkakasala po ba? Ganun talaga, ipa-front nila yung righteousness nila, tayo minsan din. Amen. Hindi ako mag-church ngayon kasi nag-church naman ako sa minsan eh. Hindi na ako mag-tithes kasi umaatid naman ako eh. Parang ganun mangyayari. So kaya pag sinuma mo yan, pag tinignan mo talaga sa harap ng Diyos at pag-assess ng Diyos sa iyo, sa atin, sa mga hindi ligtas, especially sa kaligtasan, tapos di ka paligtas, tapos sasabihin mo, righteous ka. Hindi, mali. Sobrang layo pa rin yan. Ang tingin sa iyo ng Diyos, napakadumi mo. Amen. Ngayon, again, balikan natin kasi mga ligtas na karamihan dito eh. Pero dapat alam natin yun, para yung pagtingin natin sa ibang tao, huwag tayong, mukhang mabait naman to eh, nasa mukha ba yun? Mga politiko nga, pag alam mo, mabait eh. Si Pope lang eh, di ba? Kaya binago ko yung ano eh. Kung sino magaling na photographer din ang kumuha nun. So, kasi pinapaano siyang mabuti, mabait, angiti, humble daw. Humble ba yun? Hambog. So, yun. Yun, sa tingin nila, napaka-humble nito. Sa palagay mo lang yun. Kung di ka ligtas, napaka-banal ng Diyos. Ang tingin niya sa'yo, kitang-kita ka niya. Yung pagkukunwari, kitang-kita niya yan. Kaya yun, dapat nasa isip natin yun. Kung soul winner tayo, kahit sino pang tao yan, i-present mo lang sa kanya. Walang panama to sa kabanalan ng Diyos, and therefore, dapat maintindihan natin na wag natin tatanggapin yun. Mabuti naman ako eh. Naku, ito yung sabi ng Bible. Ang katuwiran mo, yung mga katuwiran mo, kung saan ka magaling, ang tingin lang ng Diyos dyan, maduming basahan. At kung mekaniko ka, alam yung maduming basahan, di ba? Yung sinasabi ng pastor madalas dito, yung mga saketongin daw to eh. Pero wala naman sinabi. Pero magandang illustration din kasi nga, yung ketong nagnanak-nak niya, nagnanana, pinunasan mo, dapat yung tapo na eh. Minsan kasi alam naman tapo ng tao, buti ngayon may tissue tayo, di ba? Papupunas mo ulit, yan dumi na naman nun. Mga mekaniko, gano'n yun. Itim na yan, langis yun, di yung basta punasan. Nakita niyo ba yung sinasabi dito? Ang dumi na ng basahan, ipampupunas mo pa. Ganun na ganun exactly yung sa kaligtasan natin. Pag hindi pa tayo ligtas, yung mga hindi ligtas, tapos ipagmamalaki mo pa sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Ngayon tayo tao lang, pero naiintindihan kasi natin to. Huwag natin tatanggapin yun dahil lalong di maliligtas yun. Amen? Mamaya, balikan natin yan ha. Kaya dapat nakikiusap tayo sa Diyos. And we all do fade as a leaf. And our iniquities, like the wind, have taken us away. So, ang picture dyan is, yun nga, yung leaf, minsan maganda yan. Bandang uli, tuyo na. Wala na, agos na. Agos na. Lipas na. Lilipa rin na. yung kasalanan ay nagdala sa atin. Ibig sabihin, like a wind, ay dinala tayo palayo. Yan. So, pinipicture kasi dyan, palayo ng palayo sa Diyos. Ang nagkakasala, palayo ng palayo sa Diyos. And there is none that calling upon thy name. So, dapat nga sa Diyos tayo tumatawag eh. So, ito medyo nakoto sa Romans 3, no? So, walang tumatawag pa sa Diyos, dapat tumatawag tayo sa Kanya. Irony. By the way, kahit saan sino sa atin, dapat alam nyo kung sinong na-offend nyo, dapat mag-sorry na agad kayo. Amen? Amen. Bago pa lumaki yung gulo niyan. Okay? O ikaw yung nagkasala, aminin mo na agad, mag-sorry ka na agad. Gawain po yan ng mga itinong tao. I-adapt nyo na po yun. Amen? Kahit maliit na bagay. May lalo na ang Diyos, pag ang Diyos na na-offend natin. Dapat sensitive tayo sa ganyang bagay. Sabi dyan, walang tumatawag sa Diyos that stirred up Himself to take hold of thee. And stirred Himself to take hold of thee. Ang baligtad So yan nga, dapat tayo ay, dapat parang hinahanap na natin ng Diyos. Dapat.
Pero walang tumatawag. For thou hast hid thy face. Yung pala, kasi nga, tinago na ng Diyos. Kasi nga, again, pag nawibuisit din, kahit ang Diyos nawibuisit din eh. Tayo din, nung bagong pastor tayo dito, talaga pag may lumapit dyan, gusto mo agad dun eh. Ay napansin na may, ang pabila, binalik-balikan tayo ah. Kaya minsan nakakaasar din. Umattend ka naman. Ay, naku, busy po ako eh. Yan, pag ganitong oras, okay ka, ganon. Hindi mo ah. And has consumed us because of our iniquities. So, medyo nag-refer na naman siya sa mga parusang ginawa sa kanila ng Diyos in the past. Dahil sa kanilang pagkakasala. Ito, kakambyo tayo. But now, O Lord, Thou art our Father, we are the clay. Dito muna sa our Father. No? So, kung napansin nyo dyan, kasi yung Israel, buong bansa yan, pero alam nyo na, nahati rin yan, di ba? So, pero nakikita ko dito, puro positive na kasi ito. Tumatawag siya in behalf sa mga kasama niyang Israel na anak ng Diyos. So, applicable sa atin ngayong panahon yan. Kasi nagkakalabuan pag iba, ang utak lagi is grupo-grupo. No? Hindi lahat ng nasa church ngayon ligtas. Sana, dapat. Sa church na katulad. Pero hindi yung pwedeng assume yan. Tingnan mo, alamin mo, siguraduhin mo. Kaya sabi niya, but now, kung meron mang mga kasama namin dating hindi ligtas, na di ka kinikilala, yung tinutukoy niya from 8 hanggang matapos to, ito yung mga tunay. Lord, ikaw ay ang aming Ama. Okay? So, sa iyo ako nang galing. And then later naman, yung clay and the potter, sinasabi niya, ikaw lumikha sa amin. We are all the work of thy hand. Kaya sabi niya, be not wroth very sore. Huwag kang magalit ng sobra. O Lord, neither remember iniquity forever. Behold, see, we beseech thee, we are all thy people. So again sino yung all thy people dyan? Sorry, lahat ng Israel. So sinabi rin sa Bible, sa Romans 9, they are not all of Israel which are of Israel. So sabihin, sa grupong yan, may subgroup pa dyan na tunay. Sa church, may ligtas dyan, dapat lahat, dapat. Pero minsan talaga hindi. Yung iba hindi, may Judas eh. So kasi sabi niya dyan, ang tinutukoy niya dyan, yung mga people of God na talaga. Pero sinabi niya, parang nakikiusap na siya. Yung basically, sinasabi dito, nakikiusap na siya, pag siya beseech, nakikiusap. Thy holy cities are a wilderness. Pinapaalala niya, Lord, yung mga holy cities mo na dati, sinabi mo, dyan ang pangalan mo, Jerusalem, Zion, napakaganda yung una, sumasambayan ng una. Eh ngayon, sira na. Alam naman ng Diyos yun, kasi nga, in a way, para sa atin pinapamukha to. Yung pwede minsan katulad ko na, sinong ano dito, parang pinagpala dito. Kunwari lang si Juliana, hindi, ito na lang, taga San Mateo na lang muna. Kunwari, si Julia. Kunwari, si Julia ay maayos ngayon. Maayos na maayos. Maayos ang standing sa church. Maayos pa. Pangatawan. Talino. Alam niyo, pwedeng pag kayo pinapabayaan at pag pinarusahan ng Diyos, anong pwede mangyari? Wag naman. Kunwari lang, makakita ba, naalala ko tuloy, yung meme na naman ni Pope eh. May nag-meme. Yung Pope, inakangit yan dito. Tapos yung kabila, yung parang haggard na haggard. Artista yun, pero kamukha niya eh. Alam mo, pwede kang maging ganun. Inalis, di ka na makilala si Julio pa to. Di ba ito yung maganda dati ngayon? Ano nangyari? Pag pinarusahan ka ng Diyos, amen? Ganun nangyari. Yung holy cities, naging wilderness. Pag sinabing wilderness, parang disyerto. Wala natira. Kasi ang ganda nito, parang kanina Timberland, ang ganda nito. E paano pinarusahan ng Diyos yun? Nag-landslide doon. Medyo nga may mga landslide nga doon eh. Kita mo yung ano, hindi na ayos. Kasi ang hirap i-maintain doon eh. Pag umulan, nag-landslide, puro yung ibang place doon, putik na eh. Eh lalo pa talaga nga, hinayaan ng Diyos yan. Girahin tayo ng China, kung ano man yan. Pag inalaw ng Diyos yan, ang pangit yan. Ganon din ang buhay natin. Huwag kang magmamalaki sa Diyos. Paulit-ulit yan sa mga member. Para minsan pag nagwa-warning ang pastor dito, yung iba hindi nakikinig eh. hindi nangyayari sa akin, matalino ako eh.
pogi kong to, hindi mangyayari. Hinasabi na kasi, nangyari na sa marami yan eh. Amen. Ano ka ba? Where our Father prays, itong lugar na to, yung mga ninuno namin, dito ka pinupuri kasi alam nila yung storya niyan eh. Naalala nyo kay Solomon? Nung nabasa nyo dito, talagang libo-libo ang sacrifice. Kay Hezekiah din, ganun. Kay Josiah. Dito, wala pang Josiah dito. Isaiah pa lang eh. But anyway, nung panahon ni Solomon ako. Kaya na-imagine to, Lord, ba't anong nangyari dito? Pinapaalala sa Panginoon, ayaw natin nun. And then, burn up with fire. Bakit nagkaroon ng fire? Kasi nga, yung mga style po nung dati, pag galit yan, mga ano yan eh, mga empires, gagawin nila para sila yung maging mas magaling, yung mga maganda na ako, dito susunugin yun. Ganun ang style nila dati, para makalimutan na kayo. Kala nyo, kami magaling ngayon. Kaya minsan nalalaman na lang yun sa writings, and then may mga na-excavate. Ang gandang materialis nito ah. Ba't ngayon, sira na? Ayun, ganun nga. Ganun sila sinusunog. And all our pleasant things are laid waste. So, negative na ito. Balik natin yung thought. Sabi niya dyan, wilt thou refrain thyself for these things, O Lord? Lord, pwede ba? Huwag mo nang gawin to. Kasi nakikita na ni Isaiah eh. Yung nangyari na nga dati. Hindi pa tumotodo yan. Kasi nung nasakop yung Northern Kingdom, nakita nila patay yung mga babae, bata, siyempre lalaki, mauuna yun sa patay. Mga sundalo yun eh. Horrific po yan. Nanonood mo sa kanyang balita sa Ukraine, nasa Russia, totoo yun eh. Ang dahil namamatay. So ayaw natin nun. Kaya nakikiusap siya, again, apply natin soul winning. Gusto nyo ba yung mga kapitbahay nyo? Kung nakitingnan nyo yung mga kapitbahay nyo, mga lalandingin, nag-tiktok, maganda sila ngayon. Kasi impyerno, mga uod na yung kinakain sila literal ng uod, di namamatay. Totoo ba tayo doon? Sana hindi, kung may puso ka, may pag-ibig ka. So yung kaya nakikiusap tayo dapat ngayon sa Panginoon. Amen? So again, kung di ka paligtas, makiusap ka sa Diyos, Lord. Ayoko mga sinasabi ni Pastor na impyerno. Totoo yun eh. Kaya sa Diyos, huwag kang ano-ano dyan. Kung di ka paligtas, huwag kang mag-a-assume. Sinasabi ko sa inyo, amen, ang Diyos ay hindi mo pwedeng utuin at lokohin, mag-front ka dyan na okay lang ako kahit hindi. Amen. Ngayon, kung soul winner ka na, ganun din, mga taong yan. Huwag kang maniniwala dyan na kala niya okay sila. Okay lang ako, madalas ganyan pala yung tagtanggin eh, no? Siya ka na, okay lang ako. Sa langit ka ba? Hindi ko na lang ginagano minsan, pero naisip ko lang ngayon, dadagdag ko yung pag tumatanggi. Paano okay? Sigurado ko pa sa langit o sa impyerno ka? Hindi okay yun! Kawawa ka dyan! Kaya sa sinasabi dito, will the Lord, pwede ba? Huwag mo na lang gawin yan. At again, kung sa atin naman, kung ligtas ka na, ano yung pwedeng gawin ng Diyos yun? Ang dami pa rin. Ay, nagkasala ka talaga, tuloy-tuloy. May parusa dyan. Dapat na-imagine mo na rin yun. May mga tao na medyo nakaayos ang buhay, bandang uli, wala. Ang dami ng ganyang kwento. Ang kala nila, tuloy-tuloy lang yon. Pag ang Diyos talaga kinuha sa iyo yan, ano, kagandahan, kapugian, kayamanan, pera, saglit lang yan. Mga kilala tayong ganyan, dahil property, pag talaga nagkautang-utang, wala yan, ubus yan. Amen. Nagkasakit ka, nako, mabebenta mo lahat yan. At even, maganda pangalan mo, nagkabali ka lang ng konti, bababa ka. Yan, pakiusap natin, Lord, wag naman. So, balik tayo sa ating team. Kaya title po natin ngayon, ano? Begging the Lord for salvation. So again, kung di ka paligtas, makiusap ka sa Panginoon. Kung ligtas ka na, salvation ng ibang tao. Pakiusap natin sila. At tayo din, maging magaling tayo soul winning. Takot na takot talaga ako eh. Dito muna tayo ng konti, no? Yung tayo sa basahan muna. So dati ako po pag hindi ka marunong maglinis,
Nakita ba yung naglilinis sa sakyan ko na rin? Kahit ano. May linis dyan na pag marunong ka, maayos. Pag hindi ka marunong, pinunasan mo na, ba't di nawawala? Kasi nga madumi yung pangpunas mo eh. Kaya ang basic dyan, yung pamunas mo mismo, lilinisin mo rin. Kaso nga, yung righteousness daw ng tao, ay maduwing basahan na. So, anong pwede yung pamunas natin? Ibang pamunas. So, ano yung papabanal sa atin? Salita ng Diyos. Ganyan po yan. Kaya minsan, soul winning, hindi yan kinakabisado lang eh. Dapat ramdam mo rin po yung kausap mo, no? Huwag mo sasakyan kung hindi totoo. Kasi ang objective mo nga, maligtas eh. Kung hindi nila aminin madumi sila, kasalanan sila, hindi nila aminin yun. Mahal pa nila yung katuwiran. Maganda yung kausap ko kanina. Inaamin niya eh. Alam nila talaga yung mga Catholic. Hindi ko pa nga binabanggit na tahasan eh. Pero alam na nila. Kaya sabi kanina ni ate, anong pangalan nun? Mildred ako ng Mildred. Anong pangalan nun? Basta yun. Si ate, basta. Sabi niya, kaya nagtatako yung ibang tao sa akin, Katolik ako, pero hindi ako nag-aano sa mga nito, sa bubulto. Salamat naman po. Ibig sabihin, meron siyang kinakausap din ng Diyos kahit paano. Kasi nga, mali naman talaga yun eh. Yung mga nagtatanggol lang dun, ewan mo lang kung anong klase yun eh. Mga naloko talaga. Kaya yun, so, huwag tayong magmalinis sa harapan ng Diyos. Amen? At lilipas din tayo. Yung kasalanan natin, huwag natin hayaang tangayin tayo. Kung ligtas ka na, yes, sige, salamat. Langit ka na. Kaso, may mga kasalanan na tatangayin ka sa ibang lugar. Even sa church, ano yan, pansin na pansin po yan. Pero, tapos na tayo dito. Sana nakukuha natin yung tema na Isaiah, no, na mabigat po ang Isaiah kasi nga hinalo-halo niya yung context ng panahon nila. Kaya maganda, alam mo rin yung context ng Old Testament, hindi yung mga panahon na yon. Pero pwede mo apply sa atin. Kasi pinapangako yan eh, nabo-foresee niya yan yung mangyayari. Okay, so yun mula po, no? So salamat sa ating bilang. Sana lagi tayong ganito, paglaban niyo po yan. Minsan, ganun talaga yung mga time na yung medyo di makuha. Ang ano nun eh. Napakalalim nun eh. Tiyagaan lang tayo, tiyagain ko kayo, tiyagain niyo ako. Okay? So maganda, para lalo maintindihan, basahin niyo lagi. Makinig, seryosohin, pray. Then, yan, patapos na po tayo dito. Sana naging pagpapala ay sa atin. Okay? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. I-pray kayo po pagpala sa bawat isa, Panginoon. Makuha namin, mahalin namin yung mga major prophets na madalas yung ibang churches, Panginoon, hindi na tinatouch. But according to your will, Panginoon, according to your providence din naman, ang katalinuhan, kamunawa, tindihan po namin to, Lord. At makuha namin kabuuan, ma-relate namin even sa panahon namin yun especially. So I pray na bigyan po lagi kami ng katalinuhan, Panginoon, sa mga pagkakataon na kulang kami sa talino, sinabi nyo na, pinangako nyo na, kami po'y lumapit sa iyo, hingin, katalinuhan na yan, at kayo na may magbibigay ng wisdom, Panginoon, na hindi malilimitahan, according naman sa aming kakayanan din po, Lord. So I pray na araw ng bukas, Panginoon, bigyan nyo kami kasiyahan, but at the same time, Panginoon, kahinaunan din, tama lang, Panginoon, magkapasalamat kami sa inyo po, sa aming puso. Pero enjoy po namin kung ano man meron kayong para sa amin, Panginoon. At again, maraming salamat po sa mga taga-alala dito, Panginoon. Nakita nila ang gawain dito. Palaan niyo po sila. Ang kalooban sa lahala, Panginoon. Panalangin namin ay makabalik mo sa karon. Ang mangyayari, Panginoon, doon. Ano man, Panginoon, salamat sa technology. Hindi kami maghiwalay ng todo. But I pray kayo pong pala sa bawat isa again. Ang comfort namin nasa yung salita, nagkakaisa kami dito kung kayo po'y nag-aaral dito, Lord. So, nilang po, Lord, again, ingatan ng bawat isa. Meron kami kapahingahan ngayong hapon, gabi. Bukas, Panginoon, bigyan ng tagumpay, Panginoon. Ating kasiyahan, Panginoon, safety. Nilang po, Lord, kayo magluwatan. In Jesus' name we pray. Amen.